Ang paglantad di umano ni Senator Jaime na mayroong 20 milyon ang bawat distrikto ay nagdulot ng malaking pagtataka at pag-uusisa mula sa publiko. Tinutukan ng pondo at mga dahilan kung bakit hindi umano ito maayos na naipapamahagi. Dahil dito, patuloy ang mga patutsada ng mga netizens sa isyong ito na nagpapaalala pa sa kawalan ng tiwala sa mga opisyal ng gobyerno. Bukod dito, sinasabi ng ilan na ang mga kongresista ay umaasa sa pagpapatuloy ng Priority Development Assistance Fund o PDAF dahil karamihan sa kanila ay nasa kanilang huling termino na at nais pang manatili sa pwesto gaya na lamang ng kongresista na si Saldeta. Sa pangalawang talata, may kita ang patuloy na pagiging kritikal ng publiko sa sistema ng pondo at ang pangangailangan na magkaroon ng transparency at accountability sa paggamit ito. Napansin din ang pagiging oportunista ng ilang mambabatas na umaasa sa mga programa tulad ng PDAF upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa kanilang distrito. Ang mga isyong ito ay nagbibigay diin sa kahalagaan ng masusing pagsusubaybay ng mamamayan sa kilos at desisyon ng kanilang mga halal na opisyal, lalo na sa usapin ng pondo at paggastos ng gobyerno. Walis nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pero wala pang 24 oras ang mga alipores at mga bata-bata, no, mga tuta at operatiba ni Martin Romualdez at ng kanyang mga operators on the ground. Sige ang paghahabol na makakuha ng mga signatures. Una, in-expose si Senator Jaime, hinabol nila ang mga kontraktor, nagbigay ng quota between 20,000 to 25,000 signatures sa mga formas na nagbigay. Staff ni Martin Romualdez ang nagpapalaga na... What is the, Eric, that DPWH, diba? DPWH. Yung the 20 to 25,000 signatures before what? For People's Initiative, na ang nakalagay doon ay babaguhin ang pagbubutuhan ng Senado at Kongreso. No, I mean, bakit DPWH? Sapagkat doon ang mga kontraktor at sila ang dinadaanan ng mga pet projects. At kung So, hindi requirement nila yun. Kailangan magbigay kayo ng 25,000 signatures bago kayo makabid. Ma-blacklist ka or ma-isolate ka sa bidding. Yan, galing kay Martin Romualdez. Kalokohan talaga ito. Number 2, in-expose ni Senator Jaime. Sobra. In-expose ni Senator Jaime Marcos na may 20 million ang bawat distrito at mayroon pang AX at tupad. At ito ay sinabi niya galing yan sa speaker. At tinitingnan nila sino at ano ang pondo na pinanggagalingan nito. Bakit nagdi-dispose ng ganito? At nauna pa dyan, in-expose din ni Congressman Edsel Lagman at ni Governor Lagman sa Albay, Miss Ina, at sinigundahan lately ni Senator Chis Escudero. Pero ano po ang pinagmulan kung bakit biglang pinatigil sa Comelec? Meron tayong news. May news ka? Ipasok natin. But can I still say something, no? Can I still say something? With all of this going on, in my mind, meron na tayong nakikita ko dito, technical malversation, no? Ng mga pondo ng bayan at saka bribery. So, gusto ko lang malaman ng ating mga kababayan, mamulat kayo na sa harapan natin ngayon, napakaraming krimen ang nangyayari at mukhang ang nagpakana nito ay ang Speaker of the House. With consent, ma'am, ng Presidente. Yes, of course. We are not afraid to speak about that. Why? Kasi pinasakay niya ang Senado. Mamaya, punta namin ang analysis na yan. And not only that, during the Davao event, there was another angle. Kasi this is an issue with a lot of layers now, we can see. And the former president said that the one behind all of this is the First Lady. Yes, isa pa yun. Bomba yun. It's the First Lady and it's because she wants her son to be president. Yun. So, can you imagine? So, these are layers that we need to know at kailangan harapin natin yan. Ma'am, may adjective yun. May modifier ang statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. The president is hostage to his power-hungry wife. I-review nyo ang kanyang speech nandun yun. That's the open secret, actually. The president is hostage to his power-hungry wife. At may dugtong dyan ang kapatid ng presidente. Panginoon,
ilayo nyo po at pangalagaan at protektahan ang aking kapatid si Pangulong Bongbong Marcos sa mga demonyong nakapaligid sa kanya, sa Malacanang at sa kanya mismo. But you know Malinaw what, po. Eric, Yung panawagan na yan. having worked with the former president, the buck really stops with With the you. You president. cannot blame anybody. You cannot blame my wife, my cousin, my whoever. You are the president. You asked for it. Nobody put a gun to your head. Yes. Ikaw ang ibinoto at ikaw ang binigyan ng tiwala. So bakit ka nagsisinungaling sa amin at bakit mo Pinapasakay. pinapauna pa? Ikaw pa'y nangunguna sa pagsira ng saligang batas. Ayun. Ganun kabigat ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Babalikan natin, Nung- Miss Ina. Yes, yung napapanood na, dagdag ko lang to ka, Sige, Erica. okay. Grabe yung mga pasabog nung, alam mo yung sabi nga, nahulog na, marami na nahulog sa kanilang upuan, nung sunod-sunod na bomba Natulala. na pinalusot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At natatandaan ko lang na sabi pa niya, pinipigilan niya talaga na umabot siya sa ganitong punto. Kasi Yun ang opening statement niya hindi niya gusto na masira ang ating pamahalaan. Totoo yun. Di ba? Totoong Sabi niya totoo talaga, yun. di ba Yeah. before that, nagsasabi pa nga siya, wala namang problema kaya sports Kinakalma ganyan. niya, pinapatigil Kinakalma niya. niya. Lahat. Pero Nagtitimpi dumating na sa siya. punto kasi nito, Yeah. gumagalaw na kasi yung People's Initiative. At yan Yeah. na, di ba? Ang clamor din ng mga kababayan natin. Hindi lang gumagalaw, kundi arangkada at Yes. walang pakialam sa mga Pangbabalahura. batas natin. Talagang ang gagarapal at saka barubal talaga. Sinabi pa nga ni FPRD, sabi niya, yung pera, tanggapin nyo kasi pera nyo naman talaga Oo, yan. Pati totoo mga yun. nasa bulsa ng nasa pamahalaan, ng mga government official natin, pera po ng taong bayan yan. Pero parang pinapamukha sa atin na itong mga kababayan natin na hindi nila alam nga ano ba talaga yung pinapagawa sa pinapapirma sa kanila. And yet, bibigyan silang pera. Para bang amo nila na kapalit ng perang ito ay gawin nyo ang gusto natin dito, para yung pala sa kanilang sariling interes. Miss Ina, mabibigyan Kaya naman, yan yes. ng mga pagpapaliwanag ngayong araw sa Senate hearing sa komitiba ni Senator Amy Marcos and other senators are joining, which is about to start or nag-start It's na. ongoing. Yeah, Ongoing na. ongoing na yan, Pero may balita tayo, ma'am, para Hearing. mabuo ang aming pagtingin dito. Ano ang pananagutang moral at politikal ng presidente dito at hindi siya pwede maghugas kamay sa nangyayaring kaguluhang pampolitika Sanay na sanay pa naman Yes. maghugas ng kamay ito at magtago at sa magtago palda ni... at magbait-baitan. Yeah. Miss Ina? Walang sariling paninindigan. Hindi na natin mapigilan yung mga sarili natin dito, Eric Olores. Hindi, kasi para ka talagang tinaksil. Oo, Hindi lang parang pagtataksil sa bayan. pinagtataksilan tayo dito. No? Yes, ito, sinuspinde na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga lagda para sa People's Initiative. Aminado ang komisyon na maraming butas sa kanilang guidelines pagdating sa PI. Ang detalye mula kay Margot Gonzalez. The COMELEC by itself is the one. Unanimous ang boto ng 7 miyembro ng COMELEC Bank para ipatigil ang pagtanggap ng mga lagdang kinala para sa People's Initiative o PI. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, kawalan ng kompletong guidelines ang nag-udyok sa komisyon para suspindihin ang pagtanggap ng signature forms. Hindi raw kasi malinaw sa COMELEC Resolution 10650 para sa People's Initiative na nabuo noong taong 2020 kung ano ang gagawin ng komisyon sakalit may tumutol sa PI maging sa mga withdrawals. Kahit nga rin daw ang verification process ng mga lagda sa kasalukuyang guidelines ay kailangan ding reviewin. Na-anticipate na natin yung magiging problema later on. Sure na sure yun. Magkakaproblema. One will insist, dapat may watcher. Our local COMELEC will say, wala sa rules. So pag-aawayan natin yun. One will insist, bakit wala kayong notice? Sasabihin ng local COMELEC namin, wala naman sa rules. One will say, ito ang ruling ko, signature na yan. One will say, saan na yun ako pupunta pagkatapos? Hindi po ba? So, maganda po siguro ayusin. Hindi naman dahil sa sobrang kakulangan ko, hindi, nararapat lang na ilagay po ng komisyon yan. Maliban dyan, idinahilan din ng COMELEC ang mga issue o aligasyon ng signature buying para suspindihin nilang pagtanggap ng mga lagda. Malabo rin daw kasi sa guidelines kung ano ang magiging parusa sa mga namimili ng lagda. Yung pa lang lagi nyo kaming tinatanong, Chair, paano yon? Merong insidente ng signature buying. Pwede mo bang i-apply dito ang vote buying na nakalagay sa Omnibus Election Code? So yan isang bagay. Tapos tatanungin pa tayo, paano mga barangay? Pwede ba silang nangunguna-nguna o promotor sa pangongolekta ng signature? Wala po sa guidelines yun. Sa aking palagay po, kinakailangan din liwanagin yun. May nakalagay po, Section 16, bawal ang pamimigay at paggamit ng government funds sa pagpapapirma. So, bawal. Ano ang liability nung nagpapirma na gumamit ng public funds? Wala rin po nakalagay doon sa guidelines namin.
Sinabi din ni Garcia na mas mainam nang maiayos muna nila ang guidelines ngayon bago pa makarating ang usapin sa Korte Suprema at punahin ang kanilang rules. Itinanggi naman niya na may pinapaboran silang mga politiko kasunod ng inilabas nilang desisyon. Sana po ay wag makonsider na pinapanigan namin ang isang grupo as against sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon sa bandang huli kasi, alam nyo, ina-anticipate na namin. Pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Sana kinorek nyo na yung nasa rules na yan. Hindi yung kung kailan tayo nagtungo sa puntong to, saka nyo sasabihin, may mali pala, may kulang pala. Bakit hindi nyo nilagay kaagad? Kami po masisisi. So wala po ito sa pamumulitika. Indefinite ang suspension o wala pang katiyakan kung kailan ulit tatanggap ng mga lagda ang COMELEC. Kailangan pa raw kasing dumaan sa masusing pagsusuri bago sila magpalabas ng panibagong guidelines. Sa taya ng COMELEC, umabot na sa 7 milyon ang natanggap nila mga pirma mula sa 209 na distrito sa buong Pilipinas. Itatago nga raw muna nila ang mga nakalap na pirma at sakaling may lumapit para bawiin ang kanilang pirma ay papayagan naman ito ng komisyon. Sinabi naman ni Garcia na bago pa ang suspensyon ay wala pa silang natatanggap na formal na petisyon para sa People's Initiative. Wala rin daw silang ideya kung sino ang nasa likod ng mga natanggap nilang mga signature form. Samantala, nakatakda namang humarap sa Senado bukas ang COMELEC para sa pagdinig na may kinalaman sa People's Initiative. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Mga kababayan, ito po ang tinatawag na desisyon ng COMELEC and Bank ay salbabida desisyon. Bakit salbabida decision ka, Eric? Para isalba ang kanilang sarili at isalba ang political crisis na namumuo in their attempt na ipatigil ang People's Initiative o Pulbrunic Initiative, sabi ng mga netizen namin habang kami bumabasa. Una, from the start, sinabihan na ang COMELEC ng mga abogado, sina Attorney Macalintal, marami, Attorney Lagban, at iba pa, Attorney Coco Pimentel, nagsabi na walang jurisdiction ang COMELEC. May abogado mamaya na magbibigay dyan. Si Attorney Mark Tolentino, walang jurisdiction ang COMELEC. Sa pagtanggap ng mga signatures na ito, hindi siya pwede magtago, Ma'am Lorraine. Miss Ina, mga kababayan. Sa tinatawag na ministerial function, na wala siya magawa kasi dinulog sa kanya. Una sa lahat, bogus ang mga signatures na ito. Bakit? Walang petitioner. Walang hinain na petisyon. Para sa ano ito? Therefore, from the start, void ab initio. Yan ang ibig sabihin. Walang bisa, walang katuturan. O bakit pinagpatuloy? Kasi, alam natin na pinipressure siya. Sino? Ng grupo, ng Speaker of the House, na siyang pasimuno. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Tinawagan sila. Kaya naglagak ng 14 billion dyan for plebiscite and referendum. Kasi they were expecting na kaya nilang i-railroad, itulak sa lalamunan ng sambayan ng Pilipino ang ganito karuming pakana na People's Initiative daw nila. Number 2, bakit salbabida desisyon ito? Sapagkat napapahiya ng COMELEC. Walang petitioner, walang petition, walang lumalantad, questionable ang mga signatures, and yet pinagpapatuloy nila as if there is a semblance of regularity, validity, and legality. Lahat ng ito illegal eh. Wala nga silang jurisdiction to accept these signatures, mga kababayan. So malinaw po na salbabida para isalba ang kanilang mga sarili. But nonetheless, ito po ay isang konsuelo di bobo. Kasi alam na ng mamamayan na ito ay mali. Subalit, ginawa pa ng COMELEC na parang bida pa sila. At ngayon, nagbibidibadahan pati sila Franz Castro, sila Nery Colmenares, na sila daw ang nagpanukala na ipatigil, ipasuspend sa COMELEC ang Explain. Oo. Explain. Pakiliwanag mo lang sa mga kababayan natin yung laro na yan ng CPP, NPA, NDF, yung sakay-sakay na yan. Oh, sumasayaw talaga sila dyan sa nangyayari. Thank you, Ma'am Lorraine. Thank you, Miss Ina. Napakadelikado po pag hindi namin ito ibulgar. Sapagkat na may pakana ng kaguluhan na ito, CPP, NPA, NDF, paano? Sila po nagsulsol kay Martin Romualdez. At sa bloke ni Martin Romualdez doon sa House of Representatives na magmaniobra against dito sa tumitindig laban sa kanila. Sila Duterte at mga kagrupo nila. At kasama na po kami dyan na naninindigan laban sa kanila. Para mailusot ito, inatake ang SMNI. Pero nakita ni Martin Romualdez, pwede pala mag-abuso ng poder. Pwede pala gamitin ito sa political initiative, which is PI. Kaya ginamit nila. Ang tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nandyan sa likod ang CPP, NPA, NDF, bigla silang umasta ngayon na parang Salvador sila o tagapagligtas? Sapagkat nabubuko, nakikita ng mamamayan ang kasamaan at ang abuso at pandaraya sa People's Initiative.
So the CPP, NPA, NDF wanted to distance themselves from that. Ano ang pinaka-ruta nila? Lumabas na parang sila ay mga petitioner. Sila ay opositor. Pero sa pasimuno ng political agenda na ito, kasama sila. Opo, saan dumaan? Sa kanilang 3 party list operatives. Si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas. At makikita nyo kung paano nila sinakyan ang issue ngayon para baliktarin ang sitwasyon na parang bida pa sila. Nagbuo sila ng No to Chacha Coalition at may galaw sila, Miss Ina, Ma'am Lorraine, na kontrapirma. Pero lahat ng ito, ang patutunguhan, magbibida-bidahan sila. Kaya ang COMELEC, para makapag-recover, makarecruit ng mga anak natin. Yes, exactly, Ma'am Lorraine, kasi nangangalap ng volunteer ngayon si Raul Manuel para sa kontrapirma. At sa mga kontra-initiative daw sa PI, pero sila ang nagpasimuno. Nag-udyok at nagsolsol nito kay Martin Romualdez, pero nang nagkagulo at lumaban ng taong bayan at nakikita nila ma-isolate ito, ang inisyatibang ito, pumosisyon sila. Yung yung delikado doon, totoong issue siya. Yes. No, hindi katulad yung invento lang nila. Pero ito, talagang dapat ipaglaban natin ito. So, sumasakay sila dyan at kailangan mulat kayo. No? Mulat kayo na ito sila Franz Castro, wala silang pakialam dyan. In fact, gusto nila yan para talagang maging magulo ang Pilipinas. Exactly. So, yan yung hinihingi sa atin ng panahon na we're going to be more discerning. Na alam natin kung papaniwalaan ba natin yung pagmumukha ni Franz Castro, basta alam natin Si na... Nery Colmenares ngayon, ma'am, ang nagpiprinted din at si Sator Ocampo. Oh, there you at go. sila Teddy Casino. Yes. Oo. Pero ang nasa kaduluduluhan nito ay ang bangkay ng mga anak natin. Exactly. Yan pag sila Franz Castro, yan ang katotohanan. So huwag niyong kakalimutan yan. Pero itong pinaglalaban natin, para sa bayan talaga yan. Malinaw po yun, ha? Yeah. Alamin niyo po kung sino muna ang nagsasalita niyan dahil nga pangkaraniwan, no, o itong issue na pinag-uusapan ng lahat ang kanilang gagamitin. At kung hindi po kayo maingat, nako mga kababayan, delikado may po. tanong ako, ha? May tanong ako kay Eric. So, Eric, tama ba no, na pag ang gobyerno ay corrupt, pag ang presidente ay drug addict, Mahina. hindi, yung kung ano yung mga inaccuse ni PRRD, no? Pag ang asawa niya ay ambisyosa, na gusto pati yung mga anak to the point na babastusin ang saligang batas natin, tiba-tiba ang CPP, NPA, NDF dito. Exactly. Sapagkat nagagamit nila ito sa 3 pamamaraan. Nakakakuha sila ng alyansa, nakakakuha sila ng pondo, at libre ang propaganda operations at gusto nila nagkakagulo ang politika para hindi sila mapuruhan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, are they benefiting from this so much? And they were the ones that created Sila this too. One of the main creators, no? Apart from Lisa Araneta. Exactly. No? At ang punto dito, Ma'am According to Lorraine, PRRD, nakakabahala ito kasi may statement kanina si Senator J.B. Ercito, Miss Ina, sa balita ni Troy. Ang sabi niya, we will cross party lines and we will talk to other interest groups para magkaisa para labanan ng People's Initiative. Doon ako nababahala. Kasi nananawagan ngayon ng Open Alliance for No to Chacha Coalition. Ang CPP-initiated party list groups. Regardless kung kahit kilala natin kalaban din sila. At tatawid sila papuntang Senado. But you know, Eric, ito yung difficulty nito. Kasi sa totoo, tama yun. Tama si Senator JV. At this point, no, wala nang politika dapat yan. We should really be crossing across political lines. No? Talagang dapat tayo ay magkakapit-bisig. Pero yung danger doon sa sinasabi ni Senator JV ay dapat mulat siya sa sinasabi niya na ang CPP, NPA, NDF, the terrorist organization, the #1 security problem of our country, is going to take advantage of that. And they will co-opt this noble movement of the senator. Correct. At ma'am, dapat ang ating unsolicited advice, bantayan palagi natin ang ating likod. Kilalanin natin ang ating kinakausap at kilalanin natin sino ang pwedeng sumama sa totoong koalisyon ng mamamayan. Yung CPP, NPA, NDF initiated group ngayon ang tawag nila No to Charter Change Coalition. No to Chacha Coalition. Kontrapirma. Huwag po natin silang isama dyan. Sapagkat yan ang kalokohang disenyo nila ng Tactical Alliance. So Senator Ejercito, salamat po sa inyong inisyatiba na umabot sa mas malawak na grupo at totoong mga civil society groups and interest groups ng mamamayan. And also, thank you to him also because the tenor is one of unity. No? It's not division. So, napakahalaga na talaga tayo ay magkakapit-bisig. Okay. Pero, out of the equation, ang CPP, NPA, NDF, lalo na ang kanilang urban operatives, sapagkat hindi po pagkakaisa ang tunguhin nila. Oportunismo, panggagamit at manipulasyon, which they did at the House of Representatives. Kaya ito nagkagulo
Kaya mag-ingat tayo mga mamamayan, magbantay tayo at expose natin ito, the need for a broader alliance and multi-sectoral participation to reject itong gahaman na taktika ng PI is tama. Yes. Pero dapat binabantayan natin ang likod natin on the basis of principled coalition and alliances without letting undesirable and ang malinaw na hindi mapagkakatiwal, dangerous. And in short ka, Eric, Ma'am Lorraine, gamitan lang kasi mangyayari talaga dito. Pag by the nandyan end of sila. the day. Also I think that makakatulong sa ating mga kababayan at saka for Senator J.V. Ejercito to this graphic this graphic image of our children holding guns or their dead bodies there, because that, Senator Ejercito, is the aim and the goal of the CPP, NPA, NDF, nothing less than that, the bodies of our dead children. Exactly. Okay, andyan na si Attorney Mark. Yes, pero bago lahat, one last round. Yeah, Ito one kasi, last round, no? Para yung mahalagang issue. Oo, kasi isa rin sa talagang sumabog na issue nung binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinabihan niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag noon at ngayon presidente pa rin ay bangag. Kung saan naman nag-respond si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us he was taking fentanyl? Mga 5 or 6 years ago? After 5 or 6 years, it has affected him. Kaya palagay ko, nagkakaganyan. I hope his doctors better take care of him. Kamo naman. So, as a doctor, and as someone who, as a doctor first of all, fentanyl is totally legal. It's a prescription drug, unlike cocaine, of which the sitting president is now being accused of being an addict of, diba? So that is the very big difference. And it was given to PRRD as a prescription for his surgery. And number 2, the last time that the president took it, the former president took fentanyl was 2015, 2016 before he sat as president. Walang illegal na ginawa ang former president, whereas now ang nakaupo ay yun ang accusation sa kanya that you are a drug addict. And PRRD is no longer the president. He's not the one that's on trial here, with that accusation. What we're concerned about is that a sitting president is a drug addict. That's the allegation. Yeah. And I heard the president say, I'm not going to dignify it when he was asked if it is true. I don't think that the ball is in your hands, Mr. President. The Filipino people demand that you take a drug test and a full disclosure be given to the public of what your health is. At kumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Ang Pilipinas sana pinakamayaman sa buong ASEAN. Ang kaso dahil sa kasakiman ng mga namumuno sa gobyerno at sobrang pagnanakaw, kaya walang asenso ang Pilipinas. Ganyan pala yan kagahaman si MR, kaya galit na galit sa FPRRD. Kung makatanggi parang inosente, hindi raw siya nasa likod nga ng PI. Ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagparakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Siya yung nanguna talaga. Kaya ko siya inilagay dyan so that we can pursue, because by this time he would know the verbitals. It would not be, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We ought to give our resources to them.
wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really, hindi naman passport. Kunting ano lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko talaga, gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. Angat na. Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party maze naman. At least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dyan sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, pagkatapos takbo na kaagod doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab, I understand. Pero, kaya sabi ko, hindi tayo makaintindihan mo. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement because you wanted to cut out from... No. It has been, it is not a Sobrosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa na, wala pa yung dumating yung ano talaga yung nakita na natin yung baskin na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as the old. We cannot, may ano tayo, may at stake is our future and our children. So, separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible running candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for that? Well, bahala kung sino nandito, mga politiko, mag-convince sila, malinis, walang bilihan. Wala mang Okay, can we entertain a question from Edith Regalado? Mayor, two things. One thing is, are we seeing the end of things that after your declaration Sunday night, COMELEC suspended the acceptance of the PI? And then another one is,
in Senate came up strong in their position, and then are we just seeing the start of things to come? Di kita nakuha. Sino itong si Tuting?